Ako nga pala si Lex Alcoreza. Ang aking topic ay pangalaga at pagtamang gamit ng likas na yaman. Bakit ba dapat pangalagaan ng likas na yaman? Kaya sa ating sa bansang Pilipinas, ang likas na yaman ay mahalaga. Sinisikap ang tulong natin para sa kapaligiran. Ang tao ang lumilika ng dumi sa kapaligiran at pinapanatili itong malinis. Ang kapaligiran ay nagbibigay ng likas na yaman. Ang mga tao ang may karapatan para alagaan ng likas na yaman. Isa sa mga epekto sa likas na yaman ng ating pagpapasya, pamimili at paglalakbay at paglilibang. Sinisikapan ng bawasan ng gawain ng lumilika ng polusyon at labis na paggamit na likas na yaman. Ang mga tao ay may trabaho na may kaugnay sa kapaligiran. Ginagawa ang trabaho upang makabenepisyo ang pamumuhay ng tao. Sa mga tao, ang likas na yaman ay nagbibigay tulong dahil kung hindi, dito nagbibigay ng pamumuhay. Nakabenepisyo sa kasalukuyan ngayon ang unting-unting pagsira ng likas na yaman upang protektahan dahil ito ay nagbibigay contribution ng isa't isa upang iidaan ito sa magandang resulta sa kalikasan ng Magandang bansa. umaga sa inyong lahat. Ako ay nandito para magbigay alam sa kalagayan ng ating kalikasan na may focus sa mga sanhi ng climate change, specifically na greenhouse gases. Katulad ng mga CFCs, hydrocarbon emissions at fossil fuels at iba pa. Ano nga ba ang greenhouse gases? Ang greenhouse gases ay anong gaseous compound sa atmosfera na may kapabilidad na kumolekta ng infrared radiation. At dahil dito, ang init ay nakukulong sa atmosfera. Ano ang mayayari kung ang init ay nakukulong sa ating atmosfera? Pag nakulong ang init sa ating atmosfera, ito ang nagkakos ng ating climate change. Dahil ang init nito ay nagre-react sa mga malamig na hangin sa ere. Kaya ang ating panahon ay paiba-iba. Kunyari, sobrang maaraw, pero biglang umulan. Climate change yun. At yun ay dahil sa init na nanggagaling sa ating atmosfera. Nanggagaling ang mga greenhouse gases. Ito ay nanggagaling sa mga aerosol, sa sasakyan, sa mga factory, at sa mga iba pang gawaan natin na gumagamit ng apoy o kaya ng mga chemical. Ito ay tinatawag na chlorofluorocarbons, fossil fuel emissions, at iba pa. Ito ay nagkakos rin ng acid rain bukod sa climate change. Kaya ang ating kapaligiran ay nasisira na rin dahil dito. Paano nga ba natin mababawasan ito? Iwasan natin sa pagbawas ng paggamit ng mga cleaning agent na katulad ng mga aerosol, insecticide at iba pa. At ang pagbawas rin ng paggamit ng kotse ang makakatulong sa ating atmosfera para luminis ito. At makatulong ang ating mga halaman na bawasan ang mga fossil fuel na pinoproduce sa mga sasakyan. Sa kalahatan, ang greenhouse gases ay madali lang ma-prevent ng tao at madali rin itong padamihin ng tao. Kailangan natin bawas-bawasan ang mga produktong gumagamit ito kasi ang mundo natin ay nasisira na. Kailangan natin umaksyon para maayos pa ang ating namamatay ng mundo. Yun lang po. Ayon sa isang pagsusulit, ang pollution sa tubig ay contamination sa mga anyong tubig. Halimbawa nito ay ang mga lawa, ilog, karagatan, at mga tubig sa ilalim ng lupa. Ito ay nangyayari kapag ang mga dumi at basura itinatapon sa mga anyong tubig at patuloy itong nadudumihan. Ang pollution sa tubig ay nakakaapekto sa mga tanim at lahat ng buhay ng organismong nakatira rito. Nakakasira rin ang polusyon hindi lamang sa mga
organismong nakatira sa tubig, subalit nakaapekto rin ito sa mismong komunidad. Ang pollution sa tubig ay isa sa mga pangunahing problema sa buong mundo. Sa katunayan, karamihan sa mga sakit ay nagmumula sa tubig. Ang paglusong at pag-inom ng kontaminadong tubig ay nakakapagdulot ng sakit na minsan ay nakamamatay. Ayon sa aking nakalap na impormasyon at datos, ang polusyon sa tubig ay tumutukoy sa dumi ng anumang katawan ng tubig dahil sa mga duming industrial, dumi ng tuberyas at iba pang bagay na may turing na nakapipinsala sa buhay na organismo. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga sanhi ng polusyon sa tubig. Hindi wastong pagtapon ng basura, langis mula sa mga sirang sasakyang pantubig, pagbaon ng mga manduming industrial. Hindi natupad ang maririwasang bansa ang kanilang pangako na tulungan ang Maralita. Deklara ng UN, ang mga dukha ay kadalasang nagugutom sanhi ng polusyon sa tubig, tagtuyot at iba pang pangyayari sa kapaligiran. Alam nating lahat na tubig ang pangunahing kailangan ng mga tao. Sinabi pa nga ng iba na maaari kang mabuhay ng walang pagkain ngunit hindi kapag walang tubig. Dapat nating pangalagaan ang ating mga yamang tubig. Isipin na lamang natin na kung wala ito ay wala tayong mapagkukunan ng pagkain at ang iba pa sa ating mga kababayan ay mawawala ng pagkakabuhayan. Epekto ng kahirapan sa ating kapaligiran. Ang ating kalikasan ay isa sa pinakamagandang nilikha ng poong may kapal. Mahirap mang isipin, ngunit ito ay unti-unti nang nasisira dahil sa mga taong kapuspalad at matindi ang pangangailangan. Marami pa rin ang mga nakatira sa kagubatan at malapit sa dalampasigan. Ang mga taong nasa gubat ay nagpuputol ng kahoy, legal man o hindi, masama pa rin ang epekto nito sa atin dahil paubos na ang mga puno sa mundo at ito ang pinagkukunan natin ng malinis na hangin. Paano na lang kung maubos ang mga ito? Isa pa sa sagana sa likas na yaman ay ang karagatan. Mayaman ito sa iba't ibang uri ng isda, corals at iba pang yamang dagat. Laganap noon ang dynamite fishing kung saan gumagamit ng dinamita ang mga mangingisda sa paghuhuli ng isda. Bagamat marami nga silang nahuhuli, ay masama naman ang idudulot nito sa kalusugan ng mga taong makakakain ito dahil sa nakalalasong kemikal. Ang muro amin naman ay ang pagkuha ng mga corals sa pamamagitan ng pagsisid at pagpukpok sa mga ito. Nauubos ang mga itlog na nasa loob ng mga ito kung kaya't may posibilidad na mawala ang ibang lahi ng mga isda. Maraming marangal na trabaho ang naghihintay para sa kanila, ngunit mas pinipili nila ang mas madaling ngunit brutal dahil hindi na sila lalayo pa. Pero dapat ay maging bukas ang isip ng mga tao dahil kung patuloy pa itong magiging laganap ay ikasisira ito ng tuluyan ng kalikasan.